Magandang oras mga ka-good news. Nako, Xi Jinping ay nag-alala na ngayon dahil sa ang kabinete ni Donald Trump, lahat ay anti-China. Well, narito ang isang ulat, isang news ng ating ka-vlogger. Atin panoorin. Hindi maitatanggi ang pangamba ng China sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House dahil nagdadala ito ng malaking pagbabago at posibleng panganib para sa kanila. Sa kanyang panunumbalik bilang Pangulo ng Estados Unidos, lumalaki ang alalahanin ng China sa mga susunod na hakbang ng Amerika, lalo na sa controversial na West Philippine Sea. Dahil sa tagumpay ni Trump, maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa pagiging epekto nito sa rehiyon at sa kinabukasan ng China. Matatapos na ba ang pamamayagpag ng China sa Asia? Anong pagbabago sa ekonomiya at kapangyarihan ng China ang maaaring asahan mula sa Amerika? At anong mga susunod na hakbang ng Amerika upang mapalakas ang alyansa nito sa mga kaibigan tulad ng Pilipinas? Sa kanyang tagumpay sa halalan, malaki ang nakuhang suporta ni Trump mula sa mga estado ng Texas, Florida at Ohio na nagbigay daan sa kanyang pagbabalik. Ayon kay Trump, dapat ang sariling interes ng Amerika ang unahin. America first ang kanyang gabay sa pumumuno at determinado siyang tuparin ito sa lahat ng aspeto ng pamahalaan. Ito yung sinabi ni Donald Trump na he will make America great again dahil sa palisiya na ito na America first. Ang ibig sabihin ng America first ay dapat nakakonsentrate ang lahat, negosyo, ekonomiya sa Amerika at Amerika lamang. Katulad na lamang sa China, halos lahat ng produkto sa Amerika ay sa China nang galing. Ang mga pabrika ng Amerika, ang mga industriya, ang mga negosyante ay doon namumuhunan sa China, doon na nagtayo ng mga kumpanya ng industriya kasi dahil napakababa ng labor ng China, mas mababa pa sa Pilipinas. Kasi komunista, kawawa yung mga trabahante doon, ang liliit ng sweldo, hindi naman mapunta sa kanila, kundi mapunta kay Xi Jinping, sa pinaka-leader, sa pinaka-presidente. Kaya ngayon, kapag matigas itong China, diyan sa kanilang stand sa WPS at sa Taiwan, kapag matigas talaga yan, ang gawin ni Donald Trump ay bigyan ng mataas na taripa ang mga produktong China na papasok sa Amerika para magkandara pa ang China sa pagbayad ng taxes. And then pangalawa diyan ay bibigyan ni Donald Trump ng mas marami pang puwersa na pandagat, naval force, ang Indo-Pacific. Ang Indo-Pacific ay nag-umpisa yan diyan sa may Hawaii, Guam, papunta ng Taiwan Strait, Japan, at hanggang dito sa WPS. Meron ng plano ang Indo-Pacific Command. May nag-leak na balita na 2027, ayun na yung pinaka alam nila at target nila na mag-umpisa na ang gulo sa Indo-Pacific. Kaya nandyan na, naka-standby na dyan lahat sa Guam, sa Hawaii, ang mga battleship ng Amerika. Isang ano lang yan, yung tinatawag na Invoke Treaty. Invoke Treaty ng Pilipinas at US. Yung ironclad na sinasabi. Isang tawag lang yan ni PBBM. Sa Amerika ay sa isang oras lang, wala pang isang oras, isang iglap lang ay narito na sa WPS ang mga puwersang panghimpapawid at pangdagat ng Amerika. Kasi nakahanda na yan lahat. Preparado na at corner na ang China. Wala na silang teritoryo. Kaya nga gusto nilang makuha ang WPS para makaposisyon sila dito ng kanilang mga armas sa mga isla diyan sa WPS na artificial island nila para makounter nila ang puwersa ng Amerika. Kasi kung doon lang sila sa China, sa mainland umpisa ng attack nila sa Taiwan, ay mahirapan sila kapag narito ang Amerika sa Pilipinas. Kaya gusto nilang makuha lahat yan sa WPS para makontrol nila ang daanan diyan, ang dagat.
at hindi na makapasok ang Amerika. Pero hindi yan mangyayari dahil sabi nga ni Donald Trump na yan ay free passage. Yan ay kung daanan pa yan, free lane yan. Lahat ay pwedeng dumaan diyan sa WPS para sa negosyo, ang mga barko. Kaya nga yung bagong nilagdaan ni PBBM ay tungkol yun sa ating teritoryo. Pag-claim ng territory, anong pwedeng kunin natin ng mga lamang dagat sa ating teritoryo, at pangalawang batas ay ang pagbigay daan sa mga kalakal ng iba't ibang bansa, hindi lang sa dagat, pati sa himpapawid. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger. Isa sa mga pangunahing epekto ng tagumpay ni Trump ay ang pagkurong ng halaga ng Chinese yuan. Matapos ang kanyang pagkapanalo, tumaas ang halaga ng US dollar laban sa yuan mula 7.10 patungong 7.17. Ayon sa mga eksperto, ang pagtaas ng halaga ng US dollars laban sa yuan ay dahil sa ilang mga pangunahing dahilan. Isa na rito ang posibilidad ng isang hindi gaanong dovish na Federal Reserve na maaaring magdulot ng mas mataas na interest rates sa Estados Unidos. Kung mangyayari ito ay magiging mas mahirap para sa yuan na mag-appreciate laban sa dolyar. Sa muling pagkakapanalo ni Trump, nadama ng China ang bigat ng pagbabago. Pinaninindigan ni Trump ang pagpapalakas ng mga industriya ng Amerika at pagpapaunlad ng teknolohiya na siyang matagal ng kinakatakutan ng Beijing. Yan, takot talaga diyan ang Beijing. Dahil sabi nga ni Trump sa kanyang mga, yung pagkakandidato pa niya, ang mga plataporma niya, sinabi niya na alisin niya sa China ang mga US companies na nandyan at ibalik sa Amerika. At hanap ng ibang bansa na pwedeng paglagyan, di ba? Halimbawa, yung mga kumpanya ni Elon Musk ay dito na ilalagay sa Pilipinas. Mag-withdraw na siya doon sa China, meron siya doon. At iba pang mga business tycoon na namumuhunan sa China kasi mababa nga ang labor. Kaya kung lahat yun magsialisan, anong mangyari sa China, di ba? Amerika lang yun. Ipaano kung ang allied countries like British, France, na nandyan din sa China, nagtayo ng mga kumpanya, ng mga pabrika. Kapag lahat yan ay mag-withdraw dahil sa katigasan ng ulo nitong si Xi Jinping na gustong sakupin lahat ng mundo, pati India, sinasakop na, pati Russia. Lahat na yata ng kanyang mga neighbors. Kaya paano siya makapagpatayo ng itong good relationship sa kanyang mga neighboring Asian countries kung ganyan siya, di ba? Lahat siya, kalaban siya lahat dito sa Southeast Asia. Kahit Vietnam, kalaban siya. Kahit komunista ang Vietnam, kalaban pa rin siya. Tinatalo nila ang Vietnam Hinuhuli yung mga mangingisda. Ngayon pagdating dito sa sa Singapore, Indonesia, Malaysia, kalaban na rin nila yan. Kaya wala na siyang kapitbahay na maganda ang loob sa kanya. Lalo na Taiwan, di ba? Kadugo lang nila yan, pero talagang hinaharas nila. Japan, wala na. Korea, wala na. Wala na lahat. Kaya ano ba bang mangyari sa China na yan? Kapag mag-withdraw, dapat nga patikimin yan Dapat lahat ng mga kumpanya i-withdraw na dyan. Para balik sa kangkungan yung mga inchik na yan. Kasi umaano na Yung mayaman na masyado, mga illegal na katulad ng Pugo. Ang daming mga mafia Chinese. Chinese drug lord, lahat illegal. Kaya dapat tapusin na yung na yan Kapag mawala na yung paghahari na yan ng China, ay babalik sa normal ang Indo-Pacific. At wala nang mga threat na ganyan, na gera-gera. Kaya tahimik na ang Indo-Pacific kung mapasipay na itong China. Yan ay magawa lamang kapag nandyan ang Amerika. Okay. So balik tayo sa ating video. Kung dati may tensyon na sa pagitan ng dalawang bansa, lalong tumitindi ang iringan, lalo na't sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya.
Naninindigan si Trump ng Amerika ay hindi na dapat maging masyadong nakaasa sa ekonomiya ng China. Layunin nitong mas mapalakas ang independensya ng Amerika sa mga produktong gawang China. Sa pamamagitan ng economic decoupling, ang kanyang administrasyon ay naglalayong muling buhayin ang mga industriya sa loob ng Amerika at magpatatag ng sariling kakayahan. Isa sa mga potensyal na hakbang na maaaring gawin ng China ay ang pagpapalakas ng kanilang mga exports sa ibang mga bansa at ang pagpapalawak ng kanilang mga direktang pamumuhunan sa ibang mga rehiyon upang maiwasan ang epekto ng mga tariff mula sa Estados Unidos. Ito ang dapat gawin ng lahat ng Asian countries na binubuli ng China. Dapat ay hindi na tayo kukuha ng produkto galing ng China. Makakuha naman tayo ng mga made in Japan, di ba? Made in America. Tulad noon, nung maliit pa ako, walang made in China na bagay noon. Ang mga bagay noon na kinukuha natin ay made in Japan sa panahon ni Marcos. Made in USA, made in Germany. Lahat yun made to last. Lahat matitibay na mga gamit. Hindi katulad ngayon na nasa basurahan na next week. Yung binili mong charger nasa basurahan na. Lahat ng produkto nasa basurahan. Kaya nagiging garbage eh. Pampadagdag lang yung mga produktong China ng garbage natin. Kaya dapat na hindi na talaga tangkilikin yan. Doon siya magbinta sa Rusya, di ba? Doon sa kanyang mga kaalyado diyan sa Mongoloid na si Kim Jong-un, doon siya magbenta ng mga produkto niya. Tingnan natin kung hindi sila babalik sa pagiging pulubi. Sumobra na eh. Kasi yumaman na. Gumanda ang ekonomiya ng China dahil sa lahat made in China. Dahil tumatangkilik ang buong mundo sa produkto ng China dahil kopyang-kopya. Di ba? Ang mga original kinukopya pero madaling masira. Pero kinukopya talaga nila. Kahit mga signature na bags, mga Versace, kung ano pang mga signature na mga gamit, kinukopya lahat. Kahit nga mga antique coins ng Pilipinas, kinukopya eh. Kaya grabe talaga ang China. Dapat matigil na yan. At dapat ibalik yan sila kung saan sila nanggaling. Okay, so balik tayo sa ating video. Ang mga pamumuhunan sa ibang mga bansa ay maaaring mapabilis upang maprotektahan ang ekonomiya laban sa epekto ng mga posibleng bagong tariff at trade war. Sa usapin ng seguridad, isa sa mga layunin ni Trump ay ang pagpapalakas ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyong Indo-Pacific upang mabantayan ang agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Ipinapakita rin niya ang matibay na suporta sa mga bansang tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas upang makatulong na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa rehiyon. Asahan na magbibigay pa ng mas modernong kagamitan sa depensa ang Estados Unidos upang matulungan ang Taiwan laban sa anumang posibleng banta mula sa China. Ito ang dapat gawin. Hindi katulad sa administration ni Biden ay doon siya nag-concentrate sa Ukraine eh. Billion, ano na yata, nasa $600 billion na in cash ang ibinigay ng Amerika. Kaya nalulugi na talaga ang Amerika dahil sa Ukraine. Wala namang makukuha ang Amerika sa Ukraine. Yan ang sabi ng mga Amerikano. Anong makukuha ng Amerika doon ng layo-layo? Pero dito sa Indo-Pacific, sa Hawaii, diyan sa Japan, dito sa WPS, sa may Indonesia, yung diyan na mga region, Taiwan, malaki ang makukuha ng Amerika. Kasi ang negosyo dito ay, ang kalakalan ay buhay na buhay. Ang Amerika ay maraming mga negosyo sa mga rehiyon na ito sa Indo-Pacific. Hindi katulad doon sa Ukraine, anong negosyo doon ng Amerika? Di ba? Wala namang pagawaan doon ng Amerika, walang pabrika sa Ukraine. Kaya luging-lugi talaga ang Amerika sa Ukraine war with Russia. Nandiyan naman ang NATO, di ba? Nandiyan ang Germany, ang France, at iba pang mga NATO nation, ang Poland, ang Sweden, yan. Malalakas na ano yan eh, ang France. Sila na yung bahala dyan kay Putin. Ang Amerika dapat talaga mag-withdraw na dyan kasi hindi yan laban ng Amerika, yan ay laban ng NATO. Noon pa, nagigira na yan sila eh. Kaya nga, nandyan ang NATO. Yan ay part ng Russia noon, ng Soviet Empire. Pero tumiwalag. Pwedeng mag-ano sila eh. Ulitin nila yung nangyari.
para mabuwag na ang Rusya without the help of America. Sobrang gastos ng Amerika diyan sa Ukraine. Kung dito yan tinulong sa Taiwan, sa Pilipinas, kasi strategic tayo na depense. Dapat dito nag-concentrate si Biden. Lagyan tayo dito ng mga katulad ng sa Israel na mga Iron Dome. Ayan, mga defense missiles, mga interceptors. Ganyan, i-ironclad. Ganon din sa Taiwan, ganon din sa Japan, ganon din sa South Korea. Yan ang mga bansa ang dapat pagtibayin ang depensa ni Trump. Dahil hindi lang maganda ang rehiyon na ito, kundi allied nations talaga at makakatulong sa Amerika. Hindi katulad sa Ukraine ang layo-layo. At saka wala namang history ang Amerika at Ukraine na magkaibigan yan. Ang Pilipinas at Amerika talaga, World War I pa, World War II, ay magkasama na yan sa mga giyera. Okay, tapusin na natin ang video. Bagaman sa unang termino ni Trump ay nagkaroon ng mas matibay na ugnayan ng Estados Unidos at Taiwan, nagkaroon ng pagtaas sa bentahan ng armas at mukhang nagbago ang kanyang pananaw, lalo na't iminungkahi niyang mas dapat mabigyan ng pondo ang Taiwan para sa sariling depensa. Upang mapanatili ang interes ng Amerika, dapat nagpalakasin pa ng Taiwan ang relasyon sa mga kalapit na bansa, particular ang Japan, at ipakita ang halaga nito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa at pamumuhunan sa teknolohiya tulad ng semiconductors production sa Amerika. Bagamat mayroong kaba ang China sa pagbabalik ni Trump, nagpahayag pa rin sila ng pagnanais ng isang maayos na usapan para sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang ekonomiya. Sa kabila ng mga tensyon at alitan, maliwanag ang mensahe ng China na mas nais nilang magkaroon ng maayos na ugnayan sa halip na gulo. Ay nako, anong maayos na ugnayan? Nanggugulo kayo, mga inchik kayo. Kayo ang unang nanggugulo. Paano magkaroon ng kapayapaan? Nang aagaw kayo ng teritoryo, ng bubuli. Kaya dapat sa inyo ay sabay-sabay na bombahin ang lahat ng misail sa Asia para matunaw kayo diyan. Mga sakim. Sakim sa teritoryo, sakim sa dagat, sakim sa lupa. Dapat pakainin niya ng lupa para matauhan yung mga inchik na yan. Grabe yung pagka-brainwash nila sa communism. Kaya ganyan ang nangyari. Gusto nilang angkinin ang buong Asia Kaya sa huli, sila yan ng Rusya ang magkakalaban. Ang China at Rusya. Parehong malalaking teritoryo. Pero mga utak pulbura. Walang laman ng utak kasi mga komunista. Okay, so tapusin na natin ang ating video. May mga paghahanda ng China upang harapin ang mga bagong taripa at kalakalan. Ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng stimulus at mga patakarang pang-ekonomiya ay magiging kritikal upang mapanatili ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ang epekto ng mga trade war at tariff ay patuloy na magiging sentral na usapin at ang China ay malamang na magpapatuloy sa mga hakbang upang masiguro ang kanilang pang-ekonomiyang katatagan. Wala nang katatagan yung China. Pag ituloy nila yung giyera na yan, sila ang kawawa kasi kontra nila lahat ng bansa sa mundo, sa buong Asia, at wala nang tatangkilik sa produktong China. At dyan ay lalong bubulusok ang value ng kanilang Chinese yuan at babalik sila sa pagiging noodle maker. Gagawa na lang sila palagi ng pansit at ng noodles. Sobrang-sobra na sobrang pambubuli. Kung ano man ang inyong mga saloobin, mga ka-good news, pag-i-comment sa ating comment section down below at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. Ako'y magpaalam na. God bless us all.